Magandang gabi kaibigan. Welcome sa Pampatulog Stories. Handa ka na bang magpahinga? Bago natin tahakin ang mundo ng ating kwento, inaanyayahan kitang mag-like, mag-share, at mag-subscribe. Maliit na bagay, pero napakalaking tulong para makagawa pa tayo ng mga kwento na magpapakalma at magpapatulog sa iyo gabi-gabi. Shoutout sa ating mga avid listener, kabilang sina Bailin Maulana from Saudi Arabia, Zion Acosta from Saudi Arabia, Jantov, at sa iba pang sumusubaybay sa ating mga kwento. Maraming salamat sa inyong suporta. Paalala lang, ito lang ang nag-iisang channel ng Pampatulog Stories. Sa gabing ito, samahan mo akong maglakbay sa isang kwento ng muling pagkikita. Isang homecoming na puno ng tawanan, alaala, at mga kwentong magpapangiti sa iyong puso. Isang simpleng gabi ng magkakaibigan, mga taong minsan mong nakasama sa kabataan. Ngayon ay nagbabalikan upang magkwentuhan, magbiruan, at balikan ang mga alaala. Ngunit sa gitna ng tawanan at pagbibidahan, may isang taong nananatiling tahimik, nakikinig lamang, nakangiti, at nagmamasid. Ano kaya ang kanyang iniisip? Ano kaya ang dahilan ng kanyang katahimikan? Huminga ng malalim, damhin ang payapang ihip ng hangin ngayong gabi, at hayaang dalhin ka ng kwentong ito sa isang paglalakbay na puno ng aral, ngiti, at kapayapaan. Tahimik ang biyahe ng bus ng umagang iyon. Nakaupo si Henry sa tabi ng bintana, nakasandal at nakatingin sa malawak na palayan na nadadaanan nila. Ang hangin mula sa bukas na bintana ay may halong amoy ng damo at lupa. Pamilyar, parang niyayakap siya ng alaala ng kabataan. Matagal-tagal na rin mula nang huli siyang umuwi sa probinsya. Abala kasi siya sa trabaho, sa pag-aasikaso ng kumpanya na kanyang itinayo, mula sa simpleng ideya hanggang sa lumaki ito ng hindi niya halos namamalayan. Pero kahit ganoon, nananatiling simple ang kanyang puso. Hindi siya mahilig magkwento ng mga tagumpay niya. Mas gusto niya lang na tahimik siyang nagtatrabaho at natututo. Ngayon, ibang-iba ang pakiramdam. Hindi lang basta pag-uwi ito. Homecoming ng kanilang paaralan. Isang okasyon na matagal nang hinihintay ng lahat ng dating estudyante. Alam niyang marami siyang makikitang dating kaklase, mga kaibigan, pati na rin siguro ang ilang dating karibal sa klase at mga kababata na mahilig makipagpayabangan. Habang tumatakbo ang bus, napangiti siya sa mga naaalala. Yung simpleng kantina noon na laging mabenta ang banana cue. Yung guro nilang mahilig magbigay ng mahahabang exam, pero laging may bonus points kung sino ang marunong mag-joke. At yung mga kaklase niyang mahilig mang-asar, lalo na kapag hindi siya nakakasabay sa mga laro. Napaisip siya, ano na kaya sila ngayon? Huminga siya ng malalim. Hindi siya sigurado kung ano ang aasahan. May kaba, may excitement, at may kakaibang aliw na makita ulit ang mga taong naging bahagi ng kanyang kabataan. Nasa kalagitnaan ng biyahe, tumabi sa kanya ang isang matandang lalaki na may dalang bayong ng gulay. Nagsimula itong makipagkwentuhan. Umuuwi ka rin ba, iho? Fiesta ba? At ang dami ring tao sa bus ngayon. Sabi ng matanda, hindi po. May homecoming lang po sa dati kong paaralan. Magalang na sagot ni Henry. Oo, yung mga ganyan. Masaya yan. Yung mga kabatch, nagkikita-kita ulit. Pero tandaan mo, iho, at ngumiti ang matanda. Ang tunay na balikbayan ay hindi yung dala mong pasalubong, kundi yung ngiti at kabaitan na dala mo sa mga iniwan mong tao. Natawa si Henry. Sabay sabi, tama po kayo, tay. Yun nga rin ang balak kong dalhin. Habang bumibiyahe,
Napaisip siya sa sinabi ng matanda. Totoo nga naman, hindi pera, hindi kayamanan ang sukatan ng balikbayan o homecoming. Kung hindi ang pagbabalik loob, ang pagbabalik ng pakikipagkaibigan, at ang pagbabalik ng kababaang loob. Maya-maya, lumapit ang konduktor. Boss, bayad po. Napangiti si Henry at iniabot ang eksaktong bayad. Salamat, boss. Nagkatawanan ang ilang pasahero. Aba, si kuya. Boss din pala ang tawag sa konduktor. Marunong makisama. Napailing lang si Henry at ngumiti. Hindi niya alam na sa simpleng biro, nadadala niya ang lahat sa magaan na tawa. At sa gitna ng biyahe, habang dahan-dahan silang papalapit sa probinsya, naramdaman niyang ito na ang simula ng isang makabuluhan at nakakaantig na pag-uwi. Makalipas ang ilang oras ng biyahe, unti-unti nang bumagal ang takbo ng bus. Nakita na ni Henry ang pamilyar na arko na may nakasulat. Malugod na pagbabalik sa bayan ng San Isidro. Napangiti siya. Ilang taon na rin ang lumipas mula nang huli niyang makita ang arkong iyon. Noon, estudyante pa lang siya. Bit-bit ang lumang bag na halos butas na sa dami ng notebook at papel. Ngayon, bumabalik siya bilang isang ganap na tao na may pinagdadaanan, may mga natutunan, at may mga sekreto ring hindi niya basta ikinukwento. Pagbaba ng bus, sinalubong agad siya ng amoy ng inihaw na isda mula sa kanto. Halong amoy ng sariwang hangin ng probinsya. Naroon pa rin ang matandang tindahan ng yelo na ngayon may dagdag na karatula. Pwede ng GCash. Natawa si Henry. Aba, nag-level up na rin pala. Sa kanto ng plaza, nakita niya ang ilang kaklase. Nakatayo sila, nagkukwentuhan. Hawak ang kani-kanilang iced tea at fishball stick. Hoy, Henry, ikaw nga ba yan? Sigaw ni June, isa sa dati niyang kaklase na palaging nangunguna sa intrams pero laging bagsak sa math. June, ikaw pala. Kamusta? Sagot ni Henry habang naglakad papalapit. Eto, medyo lumaki ang tiyan pero lumaki rin ang kita. May maliit akong talyer ngayon sa bayan. Ikaw, saan ka na ngayon? Tanong ni June. Napangiti lang si Henry. Ayos lang. Nagtatrabaho sa Maynila. Ah, ganun ba? Siguro empleyado ka pa rin. Ayos lang iyan. Basta kumikita. Sabay tapik ni June sa balikat niya. Hindi na kumibo si Henry. Hindi niya kailangang ituwid. Hindi rin niya kailangang ipagyabang kung ano man ang totoo. Tahimik lang siya. Ngumiti at tumango. Maya-maya, dumating si Liza, ang dating muse ng klase. Nakaayos pa rin. Pero ngayon ay may hawak ng dalawang batang makukulit na sabay-sabay sumisigaw ng, Mama! Mama! Henry! Wow! Hindi ka masyadong nagbago. Tahimik ka pa rin, biro ni Liza. Ganun pa rin. Tahimik lang, sagot ni Henry. Uy, punta ka mamaya sa Grand Reunion ha. Nasa covered court pa rin. May program pa sila at kantahan. Oo naman, sagot ni Henry. Habang naglalakad papuntang bahay nila, nadaanan niya ang mga dating paborito niyang lugar. Barberia ni Mang Cardo. Naroon pa rin. At sa labas ay nakasabit pa rin ang karatulang gupit. 40 piso. Libre ang chismis. Tindahan ni Aling Berta. Andoon pa rin. May panibagong poster ng soft drinks. At syempre, nakasampay pa rin ang mga chichirya na parang dekorasyon. Simbahan. Mas pinapinturahan na ngayon. Mas maliwanag. Pero naroon pa rin ang dating kampana na tila bumabati sa kanya. Habang naglalakad, hindi niya maiwasang mapansin ang mga nakakasalubong. May ilan na kilala pa siya. May ilan na tinitingnan lang siya saglit, tapos nagbabalik sa kanilang gawain. Ang pakiramdam niya ay parang bumalik siya sa nakaraan.
Pero sa parehong oras, parang naninibago rin siya. Pagdating niya sa bahay, sinalubong siya ng kanyang ina. "Henry, anak, kumusta ka na? Halika, pumasok ka. Ang dami mong dala. Akala mo naman dito ka titira ng isang buwan." Napatawa si Henry at niyakap ang ina. "Siyempre ma, baka hanap-hanapin ko ang luto mo." Sa hapag, nakahanda ang paborito niyang adobo at sinigang na baboy. Napuno ng tawanan ang maliit nilang sala habang nagkukwentuhan silang mag-ina. "Anak, excited ka ba sa homecoming?" Tanong ng ina. "Medyo po. Matagal ko nang hindi nakikita ang mga kaklase. Hindi ko alam kung ano na sila ngayon. Basta tandaan mo, anak, huwag mong kakalimutan kung saan ka nanggaling. Hindi mahalaga kung ano man ang naabot ng iba. Importante ay kung paano ka makitungo sa kanila." Napatingin si Henry sa ina. Ganito siya pinalaki, sa simpleng paalala na laging may dalang aral. Pagdating ng hapon, nagsimula ng dumami ang tao sa plaza. May mga karatula na nakasabit. Batch 2000, Grand Reunion. Welcome home. Naroon ang mga dating guro, nakangiti, nagkukwentuhan. Naroon din ang mga dating kaklase na may bitbit ng kanika nilang pamilya. At syempre, naroon din ang ilan na halatang excited ipakita ang mga naabot nila. Huminga ng malalim si Henry. Sa isip niya, simula na ng payabangan night. Ngunit hindi niya alam, ito rin pala ang simula ng isang gabing puno ng tawa, alaala, at isang malaking twist na hindi niya inakala. Sa gitna ng masiglang pagtitipon, lalo pang lumakas ang tawanan. Para bang bawat isa sa grupo ay sabik na sabik ipakita kung sino ang may pinakamalaking naabot sa buhay. May isang kaklase na halos hindi matapos ang kwento niya tungkol sa condo unit niya sa Makati. Grabe, 3 floors iyon. May sariling gym at may swimming pool pa sa rooftop. Para akong artista kapag umuuwi. Hindi nagpatalo ang isa. Ako naman, may negosyo na sa abroad. May branch sa Singapore. May branch din sa Dubai. Hindi na ako halos nakakauwi dito kasi mas busy ako doon. Tawanan, palakpakan, at minsan ay may halong sarkastikong biro na parang may paligsahan sa kayabangan. Samantalang si Henry ay nakaupo lamang sa gilid ng mesa, hawak ang malamig na baso ng tubig. Nakangiti siya habang pinagmamasdan ng eksena. Parang pelikula lang sa kanyang mga mata. May bida, may kontrabida, at may mga eksenang nakakatawa kahit hindi sadya. "Henry, bakit tahimik ka lang dyan?" Biro ng isa. "Oo nga, wala ka bang balita? Hindi ka man lang nag-update sa Facebook." Dagdag ng isa pa, sabay tawanan ng iba. Ngumiti lang si Henry at sumagot ng maikli. "Wala namang bago. Tahimik lang ang buhay ko." At doon na nagtawanan ng grupo, iniisip na baka hindi ganun kaganda ang takbo ng buhay niya. Pero sa isip ni Henry, natawa rin siya. Hindi dahil sa biro nila, kundi dahil alam niyang kung ano man ang mayroon siya, hindi iyon kailangang ikwento o ipagyabang. Habang patuloy ang pag-uusap ng iba tungkol sa bagong kotse, sa business class flights, at sa mga mamahaling relo, ang tingin ni Henry ay dumako sa mga maliliit na detalye. Ang waiter na abalang nagliligpit ng mga baso, pawisan pero nakangiti. Ang lumang orasan sa dingding ng gymnasium kung saan sila nag-reunion, tila ba nagpapaalala na ang oras ay mabilis lumipas. At ang mga dating kaklase niyang kahit nagbago ang itsura, nananatiling may parehong tawa tulad noong sila'y bata pa. Doon niya naramdaman ang simpleng kaligayahan, hindi dahil sa kayamanan, kundi dahil narito silang lahat, buhay, masigla, at may kani-kanyang kwento. Isang kaklase ang biglang sumigaw, "Henry, sigurado ako,
Ikaw pa rin ang pinakapayat sa atin. Wala bang nagbago? Ngumiti lang si Henry at sagot niya. Siguro kasi hindi ako sanay magbitbit ng mga problema. Tawanan ulit. Ngunit sa ilalim ng biro na iyon, may katotohanan. Dahil siya marunong magbuhat ng pananagutan, pero marunong ding magpakumbaba at huwag dalhin ang bigat ng kayabangan. Nanatili siyang tahimik, nakikinig, at nakangiti. Hindi siya kailanman nagmukhang talunan, kundi isang taong kontento. At iyon ang hindi agad makita ng iba. Sa gitna ng reunion, nagsimula na ang mas kilalang bahagi ng bawat homecoming, ang kwentuhan, at, syempre, ang payabangan. Sa umpisa, masaya lang. May mga nagkukwento kung paano sila nakahanap ng trabaho, paano sila nagsimula ng pamilya, at kung paano nila tinutulungan ang mga anak nila sa assignments. Pero nang tumagal-tagal, unti-unti nang lumabas ang kompetisyon. Unang nagsalita si Randy, ang dati nilang kaklase na mahilig sumayaw sa sayawan. Ngayon, naka-Amerikana at may malaking singsing sa daliri. Alam nyo, kakaiba talaga ang buhay sa syudad, panimula niya. Kaka-turnover lang ng bagong bahay ko sa isang exclusive subdivision. May swimming pool na, may home theater pa. At syempre, brand new SUV din. Hindi biro, mga pare, pangarap ng marami. Pero sa akin, realidad na. Napatingin ang lahat. May ilan na pumalakpak. May ilan na napailing. Hindi nagpahuli si Clara, ang dating matalino ng klase. Ako naman, kababalik ko lang galing abroad. Naka-postgrad ako sa Europe. Tapos ngayon, senior consultant na sa isang multinational company. Libre pa ang business class flights. Sabay halakak. Sumingit si June, yung nakasalubong ni Henry kanina. Ako, baka hindi mansyon o Europe, pero sa talyer ko, kilala na ako ng lahat ng motorista. Kapag may problema ang makina, ako ang unang tinatawag. At hindi ko na kailangan ng business class. Kasi kahit jeep lang, kilala pa rin ako. Sabay tawa ng malakas. Natawa ang ilan, pero halata ring gusto ni June makisabay sa yabangan. Pero ang pinaka nakakatawa, si Boyet, ang kaklase nilang laging may pakana ng kalokohan noong high school. Hindi nagpahuli. Mga tol, hindi ko na kayo tatalunin sa sasakyan, bahay o trabaho. Pero alam nyo ba, ako lang ang may pinakamalutong na chicharon sa buong bayan. Sabay inilabas mula sa bag ang isang supot ng chicharon. Tikman nyo, wala kayong panalo dito. Nagtawanan ng lahat. May ilang pumalakpak at may iba namang tumikim. Aba, totoo nga, malutong. Sigaw ng isa. Habang nagtatawanan ng lahat, si Henry ay nasa gilid lang, tahimik, nakangiti, at kumakain ng pansit. Hindi siya sumasabat. Paminsan-minsan, tumatawa rin siya sa mga biro, pero hindi siya nakikilahok sa payabangan. Hanggang sa mapansin siya ni Randy. Hoy, Henry, tahimik ka lang dyan. Ikaw, anong balita? Saan ka na? Ano na bang naabot mo? Tanong nito, na para bang gusto ring malaman ng lahat. Biglang natahimik ang mesa. Nakatitig ang mga mata sa kanya. Napakamot lang si Henry at ngumiti. Ayos lang naman. Nagtatrabaho pa rin. Natututo pa rin araw-araw. May ilang na parang naawa. Ang iba naman ay nagbulungan. Si Clara, bahagyang natawa. Ganun lang. Wala ka bang ibang kwento? Hindi ka ba nag-abroad? Wala ka bang negosyo? Or kahit brand new na cellphone man lang? Ganun lang talaga, sagot ni Henry. Kalmado pa rin. Masaya na ako na nakakapagtrabaho. Masarap din namang makinig sa mga kwento nyo. Tahimik ang ilan.
parang may halong pagtataka. Yung iba naman ay parang nagpasya na sa isip nila, ah, siguro hindi umasenso si Henry. Samantalang si Boyet, sabay kagat ng chicharon. Sumabat, kahit ano pa sabihin ninyo, kahit hindi kayo magyabang, aminado akong masaya akong may kasama akong kaklase na hindi puro kwento lang. Kasi itong pansit at chicharon, libre pala sa mesa. Kaya salamat Henry. Kahit hindi ka nagyayabang, ikaw ang dahilan kung bakit busog kami ngayon. Nagkatawanan ulit ang lahat, pero sa loob ng isip ni Henry, alam niyang hindi niya kailangang ipaliwanag ang lahat. Dahil minsan, ang katahimikan ay mas malakas pa kaysa sa mahabang litanya ng pagyayabang. At sa sandaling iyon, habang patuloy ang tawanan at kantsawan, ang lihim ni Henry ay nanatiling nakatago. Tahimik lang siyang ngumiti. Sa isip niya, may tamang oras din para lumabas ang katotohanan. Matapos ang mahabang usapan, tawanan, at payabangan, tila may kulang pa rin ang grupo. Parang hindi sila kontento hanggat hindi nila naririnig ang kwento ng buhay ni Henry. Tahimik kasi siya mula pa kanina. Sa halip na sumabay sa paligsahan ng achievements, mas pinili niyang makinig habang dahan-dahang inuubos ang pansit at nilalantakan ng lumpiang Shanghai. Hanggang sa hindi na nakatiis si Clara. Henry, panimulan niya. Nakataas ang kilay. Kanina ka pa tahimik. Kanina mo pa sinasabi na ayos lang at nagtatrabaho pa rin. Pero ano ba talaga ang ginagawa mo ngayon? Napatigil ang lahat. Parang tumahimik ang paligid. Maliban sa tunog ng electric fan na umiikot at yung batang anak ni Liza na naglalaro ng lobo sa gilid. Si Henry, kalmado lang. Umupo ng maayos, ngumiti, at dahan-dahang sumagot. Trabaho lang talaga. Wala namang espesyal. Basta nakakapagbayad ng bills. Nakakakain ng 3 beses sa isang araw at natututo pa rin araw-araw. Ang ilan. Si Randy naman, nakangiti na parang nang-aasar. Ganun lang. Henry, seryoso ka ba? Lahat kami dito, may kanya-kanyang ipinagmamalaki. Ikaw, yun lang ba talaga? Ngumiti ulit si Henry. Oo, kasi minsan, hindi naman kailangan ng mahabang kwento. Masaya na akong nandito, kasama kayo. May ilan na nagkatinginan, parang hindi makapaniwala. Parang sa isip nila, si Henry, hindi yata umasenso. Si June, para bang gusto siyang ipagtanggol, biglang sumabat. Baka naman hindi lang niya sinasabi. Alam niyo naman si Henry, tahimik lang yan dati pa. Ay nako June, sagot ni Clara. Kung meron kang magandang kwento, bakit hindi mo ikukwento? Siyempre dito, reunion ito. Kailangan magbahagi tayo ng tagumpay. Nakangiti pa rin si Henry, pero halata sa mga mata niya na hindi siya nadadala ng pressure. Hindi siya nagalit. Hindi siya nainis. Kalma lang. Parang alam niyang may tamang oras para sa lahat ng bagay. Habang nagkakagulo sila, biglang sumabat si Boyet na may hawak pa ring chicharon. Mga pare, mga mare, ako lang ang magsasabi. Kung si Henry ay masaya na sa 3 beses na kain sa isang araw, abay champion na yan sa akin. Kasi ako, minsan 2 lang, minsan 1. Kasi ubos na ang paninda kong chicharon bago pa ako makauwi. Kaya wag niyo siyang i-pressure. Malay nyo, baka mas marami pa siyang natatago kaysa sa ating lahat. Nagkakatawanan ulit ang grupo. Pero kahit na tinakpan ni Boyet ng biro, ramdam pa rin ang tension. Parang lahat gusto pa ring malaman ang totoong estado ni Henry. Sa loob ng isipan ni Henry, alam niya na hindi ito ang tamang oras para magyabang. Kaya pinili niya pa ring manahimik. May tamang panahon para sa lahat,
bulong niya sa sarili. Makalipas ang ilang sandali, nagsimula nang tumugtog ang banda sa harap ng stage. Nagkaroon ng kantahan, sayawan, at palaro. Unti-unting nawala ang seryosong usapan at bumalik ang kasayahan ng gabi. Pero hindi nakaligtas sa paningin ni Henry ang ilang bulungan sa gilid. May ilan na tila nagbibiro. Ay, si Henry, parang hindi yata nakaahon. May ilan na nagsabi, tahimik lang yan, baka wala talagang nangyari. At may iba pa, sayang, tahimik siya dati. Tahimik pa rin hanggang ngayon. Ngumiti lang si Henry. Hindi niya hinayaan na makaapekto sa kanya ang mga bulong. Sa halip, nagpatuloy siyang nakinig, nakitawa, at nakisaya. Kasi sa totoo lang, mas gusto niyang makita ang saya ng mga kaklase kaysa ipakita kung gaano kalaki ang kanyang naabot. Hindi niya alam, pero malapit na ang sandaling mabubunyag ang lihim niya. Hindi niya sadya, pero kusa itong lalabas sa tamang oras. Tahimik lang si Henry habang ang tawanan ng mga kaibigan niya ay patuloy na umaalingaw-ngaw sa paligid. Hawak niya ang malamig na baso ng tubig. Pinagmamasdan ang bawat mukha, mga dating kaklase, mga dating kababata, at mga taong minsan ay naging bahagi ng kanyang kabataan. Habang patuloy ang usapan ng iba tungkol sa mga bagong kotse, bahay sa ibang bansa, at mga bakasyon na parang pelikula, nanatili siyang nakangiti. Hindi siya kailanman nakaramdam ng inggit. Sa halip, pakiramdam niya ay parang nanonood lang siya ng isang palabas, isang komedya ng buhay, kung saan lahat ay may kanya-kanyang papel na ginagampanan. May isa pang nagbiro, Henry, ikaw naman, ano na ba? Tahimik ka lang eh. Baka naman sa baryo ka pa rin nakatira at nagtatanim ng mais. Tumawa sila ng sabay-sabay, parang may lihim na kasunduan. Ngunit hindi siya nagalit, hindi siya napikon. Ang sagot niya ay simple lang. Masaya naman ako sa simpleng buhay. Hindi na siya nagdagdag pa. Walang pagbubuhat ng bangko, walang kayabangan, at doon niya naramdaman ang kakaibang kapayapaan sa sarili. Kinabukasan, isang balita ang kumalat sa baryo. May isang malaking kumpanya na nagbigay ng donasyon para ipagawa ang paaralan at palengke. Ang pangalan ng kumpanya ay nakasulat sa tarpaulin na nakapaskil sa harap ng munisipyo. At doon nila nakita ang pangalan ni Henry bilang may-ari. Parang kumidlat ang balitang iyon. Yung mga kaibigan niyang nagbiro kagabi, biglang natahimik. Ang dating payabangan ay napalitan ng pagtataka, pagkamangha, at kaunting hiya. Si Henry pala, siya ang may-ari. Bulong ng isa. Bakit tahimik lang siya kagabi? Ni hindi man lang niya binanggit. Dagdag ng isa. At doon nila napagtanto, may mga taong hindi na kailangan ipagsigawan ng tagumpay. Sa huli, muling nagkita-kita ang grupo. Pero ngayong alam na nila ang totoo, hindi na ganoon ang biruan. Isa sa kanila ang nagsabi, Henry, grabe ka pala. Bakit hindi mo sinabi? At sagot ni Henry habang nakangiti, hindi naman yun ang sukatan ng pagiging masaya, di ba? Tumawa sila. Medyo bitihin pero totoo. Ang aral ay malinaw. Ang tunay na tagumpay ay hindi kailangang ipagmayabang dahil kusang lalabas ito sa paraan ng pamumuhay mo. At ang twist, akala nila si Henry ay nasa likod lang ng lahat, ordinaryo at walang narating. Pero sa huli, siya pala ang pinakamalaki ang naabot. Hindi lang dahil sa negosyo, kundi dahil pinili niyang manatiling mapagkumbaba at masaya sa simpleng anyo ng buhay. Matapos ang lahat ng tawanan, ang mga pagbibiruan, at ang mga revelasyon,
Natapos din ang gabi ng homecoming. Isa-isang nagpaalam ang mga kaklase. May bitbit na alaala ng nakaraan at aral ng kasalukuyan. Tahimik na naglakad si Henry pauwi. Bitbit ang maliit na bag na parang walang laman. Pero ang puso niya'y puno. Puno ng kapayapaan at kasiguruhan na tama ang daan na kanyang pinili. Habang naglalakad siya sa kalsadang, may bahagyang liwanag mula sa mga ilaw ng poste. Napatingala siya sa kalangitan. Maliwanag ang buwan at tila ba nagsisilbing paalala na may ilaw sa bawat katahimikan. Ang mga bituin naman ay kumikislap, parang mga mata ng alaala na nakatingin at nakangiti sa kanya. Grabe, parang kailan lang, bulong niya sa sarili. Ang mga kaibigan ko, may kanya-kanyang laban, kanya-kanyang kwento. Pero sa dulo, hindi naman pala sukatan kung sino ang mas mataas o mas mababa, kundi kung sino ang marunong maging masaya sa kung anong meron. Pagdating niya sa lumang bahay na dati pa rin niyang inuuwian, sinalubong siya ng aso niyang si Bantay na masigla pa rin kahit medyo may edad na. Tumahol ito at kumaway ang buntot na parang nagsasabing, "Welcome home, Henry." Umupo siya sa balkonahe. Hawak ang tasa ng mainit na tsaa. Sa isip niya, dumaan ang lahat ng eksenang nakita niya kagabi. Ang mga kaibigang nagpayabangan, ang mga kwento ng tagumpay at kabiguan, at ang mga titig ng pagkagulat nang malaman ang kanyang lihim. Ngunit para kay Henry, hindi iyon lihim. Hindi niya itinago. Hindi lang niya kailanman itinuring na kailangang ipagsigawan. Dahil ang kumpanya, ang kayamanan, at ang mga bagay na material, hindi iyon ang tunay na nagbibigay ng kahulugan. Kung may sukatan ng tagumpay, bulong niya habang humihigop ng tsaa, siguro ito iyon. Yung uuwi ka sa bahay mo ng payapa ang loob, nang nakangiti, at hindi mo kailangang patunayan kahit kanino kung gaano kalaki ang naabot mo. Natawa siya nang maalala ang isang kaibigan niyang nagyabang ng bagong sports car. "Wala raw akong kotse," bulong ni Henry habang ngumiti. Hindi niya alam, may fleet ako ng delivery trucks. Hindi iyon tawa ng panlilibak, kundi tawa ng kababaang loob, na minsan, mas masarap palang hindi nila alam. Mas nakakatawa na minsan, iniisip ng iba na mahina ka, pero sa totoo lang, mas malakas ka kaysa sa inaakala nila. Muling tumahimik ang paligid. Tanging kuliglig at ihip ng hangin ang naririnig. Habang nakaupo, ipinikit ni Henry ang kanyang mga mata at nagpasalamat, hindi dahil sa laki ng kumpanya niya, kundi dahil may pagkakataon siyang maging totoo sa sarili at manatiling mababa ang loob. Ang kwento niya ay hindi tungkol sa yaman, hindi rin tungkol sa payabangan. Ang kwento niya ay tungkol sa paghahanap ng kapayapaan sa gitna ng ingay ng mundo. Kinabukasan, isang bata mula sa baryo ang kumatok sa kanilang bahay. "Kuya Henry, uwi ka ng bata. Salamat po sa bagong paaralan," sabi ng teacher namin. "Ikaw daw po ang nagpagawa." Ngumiti si Henry at hinaplos ang buhok ng bata. "Basta mag-aral kang mabuti, iyan na ang sukli mo sa akin," sagot niya. Habang papalayo ang bata, doon tuluyang napangiti si Henry. Hindi pala ang homecoming ang tunay na highlight ng kanyang buhay. Hindi rin ang mga biruan ng kagabi, kundi ang mga ganitong simpleng sandali na may batang matututo, may pamilyang makikinabang, at may komunidad na lalago. At sa gabing iyon, bago siya matulog, binuksan niya ang bintana at pinakiramdaman ang malamig na simoy ng hangin. Tahimik, kalmado, at mapayapa. Hindi kailangang ipagsigawan ang iyong tagumpay. Ang totoong yaman ay ang pusong kontento, mapagkumbaba, at marunong magpasalamat. At sa kanyang pagtulog,
Dala niya ang ngiti ng isang taong alam na ang tunay na kayamanan ay hindi pera, hindi titulo, at hindi ari-arian, kundi ang payapang pag-uwi sa sarili. At dito nagtatapos ang ating kwento. Isang homecoming na puno ng tawanan, ngunit nagturo ng mahalagang aral na ang tunay na yaman ay hindi nasusukat sa ingay ng pagbubuhat ng bangko, kundi sa tahimik na kapayapaan ng pusong marunong magpasalamat. Tulad ni Henry, sana'y matutunan din natin na minsan, mas makapangyarihan ang pananahimik kaysa sa pagpapakita. Dahil sa dulo, ang pinakamahalagang bagay ay hindi kung gaano kalayo ang narating mo, kundi kung gaano ka naging totoo at kontento sa sarili mo. Kaya ngayon, ipikit mo na ang iyong mga mata, hayaang yakapin ka ng katahimikan, at dalhin ka ng mga bituin patungo sa masarap at mahimbing na pagtulog. Magandang gabi.